Kayla couldn't help but to stare on the clock. Anong oras na ba? At hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik ang asawa niya. Ang oo naman kasi nito magalit. Kailangan talaga may liaison factor. Masyado naman kasi siyang makulit, sinabi na ngang hindi pwede nagpumilit pa siya. High life. She was about to close her eyes, nang biglang bumukas ang kwarto nila, at iluwa doon si Colin na humahanggos. Kaya mabilis siyang napabangon, at kunot noo niya itong tiningnan. Anong nangyari sa'yo? May problema ba? She asked. But instead of answering her question, ay basta na lang siya nito tinalikuran, at kinuha ang mga traveling bag na nasa ibabaw ng cabinet, at ipinaglalagay ang mga damit nila. Colin, ano bang nangyayari? Ba't mo ba nilalagay ang mga damit natin dyan? Naguguluhan niyang tanong dito. Stop questioning me. Mamaya ko nasasagutin yan, tulungan mo na lang ako maglagay ng mga gamit natin sa bag, hurry. Mariing utos nito sa kanya. Naguguluhan man sa inaakto ng asawa, ay sinunod na lang niya ito. That's enough, leave some of your stuff here, we have to go. Saad nito, sabay bitbit ng malaking bag nila, habang hila-hila ang kamay niya palabas ng kwarto. Teka lang naman Colin, dahan-dahan lang sa paglalakad sumasakit ang tiyan ko. Tiisin mo na lang muna. Singhal nito sa kanya. Hindi nila tayo pwedeng maabutan dito. Para naman siyang natakot sa sinabi nito. May kaaway ka ba o may pinagtataguan ka? Yes. To that question. At ayaw kong mawala ka sakin, at baka ikaw ang balingan nila, kaya ilalayo na kita, bago ka pa man nila makuha sakin. They are dangerous Kayla, baka saktan ka nila pati ang magiging anak natin, kapag nahuli nila tayo. So please, wag na madaming tanong, sumama ka na lang sakin. Para sa safety natin, pakiusap nito sa mababang tono. Binabalot man siya ng kaba at takot, ay wala na siyang magagawa, kundi ang sumama na lang at sumunod kay Colin. Hindi naman niya ata kakayanin, na may mangyaring masama dito, lalo na sa magiging anak nila, na hindi man lang panasisilayan ang mundo. Nakita niya ang nakadaong na yacht nang makalabas na sila ng bahay, at mukhang doon sila sasakay. Sinalubong naman sila ng isang lalaki na balbusin, at kung sisipatin niya parang goons lang sa movies eh. Kinilabutan siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Handa na ba ang lahat? Tanong ng asawa niya sa lalaki. Yes boss. Tumaas naman ang kilay niya sa narinig. At kailan pa naging boss ang asawa niya? Mas lalo pang nangunot ang noo niya, nang hindi lang isa ang tauhan ng asawa niya daw kuno ang andoon, kundi marami pala. Nakita niyang basta na lang itinapon ng asawa niya, ang bag na hawak nito sa isa niyang tauhan, na agad namang sinalunon. Let's go, baling nito sa kanya, sabay hawak sa kamay niya. She was about to make a step, when someone shouted loudly. Wife! Malakas na sigaw nito, kaya napatigil siya sa paghakbang, at mabilis na lumingon sa pananggagalingan ng sigaw na yon. Pero hindi pa nga niya nakikita ang taong yun, ay palitan na ng putok ang umalangaw-ngaw sa buong isla, at kasabay nun ang isa-isang nagsipagbagsakan ang mga tauhan ni Colin. Inalang, malakas na mura ng asawa niya, sabay hila sa kanya, upang magtago sila sa isang malaking bato na andoon malapit sa dinadaungan ng yate. Colin, natatakot ako, sino ba sila? Nanginginig niyang tanong sa asawa, na ngayon ay nakikipagpalitan na rin ng putok sa kung sino man ang lumusab sa kanila. Sila ang sinasabi ko sa iyo, they want me gone and also you, together with our baby. Magkamatayan na pero hindi kita ibibigay. Kita niya ang panlilisik ng mga mata ng asawa. Colin, stop this. Tama na ang kasamaan mo. Rinig niyang sigaw ng lalaki. Pero imbis na matakot, tila lumukso ang puso niya nang marinig ang boses na yon, and it sounds so familiar. Tapusin mo muna ako, pero hindi mo siya mababawi sakin. Ang sama mo, ganting sigaw ng asawa niya. Mas masama ka. I will make sure that you will gonna pay for all of this. Nakita ni Kayla kung paano ngumisi ang asawa niya, sabay haklit sa braso niya at pinatayo siya. You wanna get Kayla back? Nakangising wika ng asawa niya, na halos ikalaki ng mga mata niya, nang tutukan siya nito ng armas sa ulo. Colin, anong ginagawa mo? Natatakot niyang tanong dito. Hurting you and the baby. No,
Sigaw niya dito while her knees are shaking, dahil sa takot na nararamdaman niya para sa kanila ng anak niya, na nasa sinapupunan pa niya. Subukan mo lang saktan ang asawa ko, tatapusin talaga kita. Galit na sigaw ng lalaki sa asawa niya, na may hawak din ng armas, at nakatutok din kay Colin. Pero teka, ano nga sabi nito asawa niya? Siya ba ang tinutukoy ng lalaki na asawa nito? Pero hindi, si Colin ang alam niyang asawa niya eh. Unless, Diyos ko, wag naman sana tama ang nasa isip niya. Ay, napatili siya nang basta na lang siya hilain ni Colin, at ipinilupot ang braso sa leeg niya, sabay tutok ulit ng kung ano sa kanyang ulo. Colin, please maawa ka sa amin ng anak mo, ano bang nangyayari sa'yo? At ginagawa mo ta? Sir, please, huwag mo pong sasaktan ang asawa ko. Hindi ko po alam kung ano ang kasalanan niya sa inyo, pero sana huwag niyo siya kaming sasaktan, pakiusap niya sa lalaki, na tila nagulat sa mga sinabi niya, bago binalingan ulit si Colin. Col, please itigil mo na ta, para sa amin ni baby. Tama na. Shut up. Colin shouted angrily, bago tiningnan ng lalaki na madilim din ang mukha. At tila nakabawi na sa gulat. Alam mo bang salot ka sa buhay ko, Adson? Mula pagkabata hanggang ngayon, lahat na lang ng gusto ko, at mahal ko kinukuha mo. Pareho kayo ng tatay mo. You think I didn't know, na ang ama mo ang dahilan ng pagkawala ng mga magulang ko. Tinanggalan niya ako ng mga magulang. At ikaw na lalaki ka, inagaw mo sakin ang kaisa-isang babaeng minahal ko. At ngayon babawiin mo, kung kailan na sa akin na siya. Litanya nito. Humigpit ang hawak ni Benedict sa kanyang hawak, kung hindi lang siya natatakot para sa asawa niya, kanina pa niya pinaputukan si Colin. For God's sake, buntis ang asawa niya, at nasasaktan siya, dahil tila ba hindi siya nito naaalala. Alam din niyang nag-aantay lang ng go signal sa kanya sila Seb, para kumilos na. Wala akong inagaw sa'yo. Your parents died dahil na din sa masamang gawain nila. Your dad is one of the drug lord as well as your mother. Kaya wag mong sisisihin ang daddy ko, sa maling gawain ng mga magulang mo. At para sabihin ko sa'yo, sa ating dalawa ikaw ang mang-aagaw, ikaw ang nangunguha. Baka akala mo hindi ko alam ang naging relasyon niyo ni Belle, bago niya naisip ang bumalik sakin. Tapos ngayon pati asawa ko kinuha mo. Gigil niya ding sabi dito. Nag-igtingan ang mga panga niya nang tumawa lang ito sa mga sinabi niya, sabay halik sa pisngi ni Kayla. Well, sorry ka na lang my dear Kausi, dahil akin lang ang asawa mo, o wrong asawa ko na pala. See this. Sabay turo nito sa tiyan ng asawa, na malaki na ang umbok, she's pregnant to my child, at tatapusin ko ang mag-ina ko, bago mo siya makuha sakin. Colin. Rinig niyang sigaw ni Kayla, nang umalangaw-ngaw ang putok, ng baliw niyang pinsan. Scared love. Nakangisi nitong tanong, don't worry sabay tayo nila baby pupunta ng langit, nakangisi nitong sabi sabay halik ulit kay Kayla. Wife. Tawag ni Benedict sa asawa, na ngayon ay namumutla na marahil dahil sa takot na nararamdaman. I don't know why you don't remember me, but I am your husband. And please trust me, don't move okay, wika niya dito. Nakitaan niya ng pagkalito ang mga mata ni Kayla. Pero he saw how she nod her head, na halos hindi ipinahalata kay Colin. Colin was about to pull the trigger, nang bigla na lang may pumutok, at tumama ang bala nun sa parte ng braso nito, dahilan para mabitawan ang hawak nito. Get down wife. Sigaw niya dito na agad namang sinunod nito, kaya sinunod-sunod niya ang pagpaputok kay Colin, pati na ng mga kaibigan niya, na sinadyang patamaan ito sa kamay at sa may hita. The last thing na nakita ni Kayla, ay ang tuluyang pagbagsak sa buhangin ni Colin, na duguan bago siya nawalan ng malay. Kayla woke up in a cold room with a white ceiling. She was about to groan, when she suddenly remembered her baby on her tummy. Kaya mabilis pa sa 4:00 kinapa niya ang kanyang tiyan, at huminga ng maluwag, nang makapan niyang anden pa rin ang umbok nun. Pero nalungkot din sa huli, nang maalala ang dagwang katawan ng kanyang asawa. Pero asawa nga ba talaga? Dahil natatandaan niya na tinatawag din siya nung isang lalaki na wife. She tilted her head, dahil biglang kumirot yon. Ganito kasi ang nararamdaman niya, once na masyado siyang nag-iisip o may pilit alalahanin.
Pero paano nga ba niya malalaman ang totoo? At kung sino ang nagsasabi ng tunay? Kung titimbangin niya, mas lamang ang estrangherong lalaki, kesa sa asawa niya pagdating sa kanyang nararamdaman. Iba kasi ang tambol ng dibdib niya doon, compared to Colin, Kyla sighed heavily. There's only one way to find out, and she need to find Colin, kailangan niya din malaman kung kumusta na ang lagay nito. Bababa na sana siya ng higaan, nang biglang bumukas ang pintuan, at pumasok doon ang estrangherong lalaki, na ngayon ay mas kita na niya ang mukha. Ang gwapo nito at ang tangkad, at ang mga mata kung tumitig, akala mo nang huhubad. She blinked her eyes, para maiwas niya ang kanyang mga mata sa pagkatitig sa lalaki. How you feeling? He asked in a baritone voice. Para tuloy gusto niyang mapalunok sa boses nitong lalaki, na boses palang hot na, ngalingali niyang katukin ang ulo sa kung ano-ano ang mga pumapasok sa may amnesia niyang utak. Tumango na lang si Kyla kesa sumagot pa, natatakot kasi siya, na baka kung ano ang lumabas sa bibig niya, once na magsalita siya. Pero halos mapang-anga siya nang ngumiti ito ng napakaganda, crush na niya ata ito, teenager lang. You're blushing, nakangiti nitong sabi sabay hila ng upuan, at umupo sa tapat niya. Mas lalo tuloy nang init ang mukha niya dahil sa kahihiyan, kainis naman kasing mukha niya ni hindi man lang makisama. Why so pretty my wife? He said while touching her face. Mabilis naman niyang naiiwas iyon. Hindi dahil ayaw niya kundi dahil sa kakaibang init na naramdaman niya, dahil sa ginawa nito. Sorry, he sadly said kaya mabilis niyang tiningnan ito. She saw sadness on his eyes. So, sorry din. Pasensya na but I really don't know you. Don't be sorry wife. Wala kang kasalanan, isang tao lang ang may kasalanan nito, and I will make sure na pagbabayaran niya lahat ng ito, saad nito sa kanya, while caressing her hands. Kyla, just nod her head. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Tanong niya dito, na ikinangiti na naman ng lalaki. Of course you can, ano ba yon? Nasaan na ang asawa ko? Kumusta na ba siya? Tanong niya ulit na ikinadilim ng mukha ng lalaki, at animoy galit na hindi niya maintindihan. Para tuloy gusto niyang bawiin ang mga itinanong niya. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng takot, dahil sa nakikitang hitsura ng lalaki. It's okay if ayaw mong sagutin, nag-aalala din kasi. He's still alive, putol nito sa sinasabi niya. Cause I saved his life, dahil hindi ako papayag na basta na lang siya aalis sa mundong ito, na hindi pinagbabayaran at pinagsisisihan lahat ng mga ginawa niya sa atin. He angrily said. Pwede ko ba siyang makita? No, that I will not allow. Galit na sabi nito. Kyla closed his fist and her eyes, feeling niya kasi nagkakaphobia na siya, pag mga ganitong may nagagalit sa kanya. Nadagdagan pa nung mga nangyari kagabi. She was about to open her eyes, nang bigla na lang siya nitong yakapin. I'm sorry, Benedict said. Biglang nawala ang galit na bumangon sa kanyang dibdib, nang makitang tila natakot sa kanya ang asawa, dahil sa paglakas ng boses niya. Of all people, siya dapat ang nakakaalam ng mga hindi dapat gawin, sa taong may amnesia, lalo na't vulnerable ang mga ito. Kanina niya lang nasigurado na may amnesia ang asawa niya, nang ipatsak niya ito. Matinding pagkaumpog ng ulo ang naging cause nun, at malamang dahil yun sa aksidente na nangyari sa kanila noon. He was so thankful na nakasurvive si Kyla, pero yun nga lang walang nakakaalam kung kailan maibabalik ang memories nito. I'm sorry wife, hindi ko sinasadyang malakasan ka ng boses. I just don't want you to get near to that man. Sabi niya ulit dito. Tiningnan naman siya nito nang may lungkot sa mga mata, bago nagsalita. Gusto ko lang naman alamin kung ano ba talaga ang totoo. Kasi kung totoo man, bakit niya ginawa yun? Nahihirapan din ako sa sitwasyon ko, na di ako makaalala, lalo pa ngayon dalawang umaangkin sakin na asawa ko, she said while her eyes become misty. I will bring you to him, pag okay ka na wife. Pero sa ngayon, hinihiling ko na sana hanapin mo ako dyan sa puso mo, kahit wala na sa isip.sa puso mo lang, and I will prove it to you na ako ang totoong asawa mo, he said and kissed Kyla's forehead. Ngumiti naman ito sa kanya ng pilit, if okay lang. Baby Kyla tili ng brat, kasama sila Lina, Cleo at Rhea na basta na lang pumasok sa kwarto,
na ikinaputol na itatanong niya sana, buhay ka nga. Thank God. Saad ni Jul na wala na namang preno ang bibig. My God, Mars, BFF, best friend and ate. Diyos ko, na-miss kita ng bongga. Saad naman ni Lina na basta na lang siya tinabig, at yamakap sa asawa niya, na alangang gumanti ng yakap din sa kaibigan. Glad na rescue ka na, ang tagal naming hinanap ka lalo na ng pangit mong asawa. Oh wait, hindi pala matagal, kasi nga 6 na buwan din siyang natulog, na akala mo nag-aantay ng frog na hahalik sa kanya, daldal naman ni Cleo na ikinatawa ng katabing si Rayhan. Napangiti siya sa mga ito, kahit ang sarap busalan ang mga bunganga sa sobrang daldal pero mahal niya ang 4 na mga girl minions niya, kapatid niya na kasi ang turing talaga sa mga ito, kahit ang isa sa minions pinsan niya talaga sa totoong buhay. His heart melts when the girl minions hug his wife, and his wife hug them back. Sarap lang sa mata tingnan. Kung sana nakakaalala na ang asawa niya, di sana mas masaya.